Daw, ang sabi nila, mga kurakot-i, gulong na yan, mga kurakot-i, gulong na yan. Pero ang tamang panawagan ito, Marcos-i, gulong na yan, Marcos-i, gulong na yan, Marcos-i, gulong na yan, Marcos-i, gulong na yan, Marcos-i, gulong na yan. Ayun. That's how to demand your future, kabataan. Correct. Demand your future. Sapagkat ngayon sa oras na ito, ibibigay natin ang boses ng Bangsamoro people mula sa Bangsamoro region sa Mindanao. At mayroon ng announcement po na si Tatay Rane. Muli po, ako po ay umapila sa inyo na yung mga dumadaan po na iba po ang pananaw po natin kuntsahin. Oo, tama. Igalang po natin para wala ho silang masabi na tayo po ay hindi disiplinado. Okay, klaro. Igalang po natin para po yung mga kapulisan wala din pong dahilan para i-disperse tayo. Correct. Thank you, Tatay Rane. Sa paalala na yon, respetuhan sa paninindigan. Tawagin na natin ang taga Bangsamoro region. Boses ng mga kapatid na Muslim na nakikipagkaisa sa araw na ito. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay galing Mindanao, particularly sa Ban region. Galing ako sa special geographical area ng Bangsamoro Autonomous Region. Nagpunta lang kami dito para lang may masabi natin na dapat kay Marcos ay mag-resign na. Now na. Bakit? Lahat ng mga ginagawa nila, hindi nila matanggap na nagnanakaw sila. Lahat ng sinasabi ni Saldico, noon, pinapaniwalaan nila si Saldico. Ngayon may sasabihin si Saldico, dahil sila ang tinamahan sa pagnanakaw, hindi na paniniwalaan. Si Sergeant Gutisa, ganun din yun. Pinapaniwalaan sila noon, ngayon hindi na paniwalaan dahil tumatakbo ang mastermind nito ay si President Ferdinand Marcos Jr. Ito ba ang kailangan natin mamumuno sa atin? Ang mga magnanakaw. Ang magnanakaw sa national government. Ako po ay umabot ako ng more than 41 years sa government service. Nag-retire ako bilang isang provincial treasurer ng probinsya ng Maguindanao. Ngayon, itong nalalaman natin na ginawa sa national government, itong ginagawa nila sa national government, ano kaya kung pupunta yan sa local government? Kung magnanakaw ang national government ng billions of pesos, kung maliit ang nanakawin mo, hindi ka mabilanggo. Bakit? Kung magnanakaw ka na 1,000, talagas mo na punta na kabilaguan. Kung billion, marami pang tanong. Bakit ganun ang pamamalakad ng gobyerno natin ngayon? Ngayon, mga kasama, dapat pag-isipan natin ito, lalo na ang mga tao, nandiyan sa Congress, nandiyan sa Senador. Bakit ipagtago nila, tinatakpan nila ang katotohanan? Ito ba ang dapat gawin ng mga masang Pilipino? Dapat tayo gawin ng masang Pilipino? Kaya hindi pagtakpan ang totoo. Ang totoo hindi makalabas dahil tinatakpan ng mga tao na nandiyan sa kapamilya. Kapamilya, dapat magiging tayo sa nangyayari sa atin ngayon, ang mga nangyayari sa bansa natin. Dahil pag umabot pa si President Marcos ng 3 taon pa, marami pang pila na malaga sa atin. Tayo ang naghihirap. Mga kapamilya, dapat mag-isip tayo sa mangyari sa ating bansa.
ang mga nainakaw nila from 2022 up to 2025, kalaking pera na yan, ka-trillions na yan. At saka isang department lang yan na ang Department of Public Works and Highways ang na-discovery. Pero ang ibang department, like for example, the Department of Finance, the BIR, the Department of Budget, and other departments ay hindi pa napatunayan. Dapat sana lahat yan madiscovery ang magnanakaw. Kaya lang, ang ginagawa, kung may nagnanakaw sa isang opisina, ang pinagbintangan ang mga Duterte. Bakit Duterte ang pinagbintangan? Bakit noon hindi man yan napag-usapan kung sino ang magnanakaw? Mga kapamilya, pag-isipan natin mabuti ito. Dapat magsama-sama tayo, magkaisa tayo para sa ikabubuti ng ating bansa. Thank you, Tatay. Thank you, Tatay. Si Ginoong Brother Max. Baknat Chicken, Bak Alvarado. Mga kababayan, tayo po ay pinapayagan naman ng kapulisan na mapayapang magtipon. Ang pakiusap lang sa atin, huwag po tayong magkantsawan, huwag po nating harangan ang mga dumadaan kahit pa ang panawagan nila ay iba sa atin. Okay? At ang mahalaga, ang mga nandito, pag nag-CR kayo sa Robinsons, bumili rin kayo ng donut. Ayos! Gusto ko lang din po para po at least yung mga kapulisan po nakikinig sa atin. Ngayon nakikita po nila na tayo po ay mga responsableng mamayan na sumisigaw lang sa ating karapatan. Ang akin lang kong pakiusap sa mga nagsasalita po dito, wala hong absolute freedom of speech. May limit din po yan. Sumigaw ka na pabagsakin sa pamagitan ng pag-herbas, bawal po yan. Oo. Ngayon, kapag sisigaw mo na ang katiwalian at ang Marcos resign, wala pong bawal po yun. Ang bawal lang po na tayo po ang may magikayat na sila po ay mag-revolusyon, gamitin ng mga armas, yun po ang bawal. So, pakiusap ko po sa mga magsasalita na dito po tayo nakatutok sa ating pong karapatan sa Bill of Rights sa 1987 Constitution po na rin. Salamat po. Maraming salamat sa paalala na binigay ni Tatay Ronnie. Huwag po tayong magkalat-kalat. Dito lang po tayo, tama po yun. Kapag tayo po ay nag-negotiate sa pulis, mapayapa po tayo mag-negotiate. Pangalawa, dito lang tayo sapagkat hindi naman natin pwede i-obstruct ang kalsada. Okay? At pangatlo, nag-request tayo na payagan na makagamit ng sound system para naman mas malakas ang ating programa. At ang panghuli, by 5 o'clock siguro mamaya, kung medyo okay na ang program, pwede na tayong peaceful, magkaroon ng peaceful dispersal. Okay? So, sa mga magsasalita, pinapanawagan namin kayo na lumapit lang po dito. Si Brother PL, magsasalita ka ba? Hindi. Sino po pag magpo-volunteer? Prayer na daw siya. Brother, you would like to offer a prayer. Okay. Everybody please, may prayer offering po si Brother Patrick. Let us stand up. Please, hawakan natin ang ating Dona Marcos resign sapagkat yan po ay karapatan nating magpahayag ng Marcos resign now. Brother, hawakan ko na. O Lord, that we need not be self-satisfied, but keep seeking Christ in His light by renewing ourselves, believing for those around us. Let us pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Lord our God, once long ago, your Son Jesus came as divine providence in the human face. And yet, we are still waiting in hope for His coming today. Make us more aware that you too are waiting for us
create among people the peace, respect, and freedom, love, justice, and life. And bear witness before all, Son, and here is alive, and that one day will make us into lasting life of your home. To Christ our Lord. Amen. Mga kababayan, si Brother Patrick po is a volunteer sign language interpreter for the program. Palakpakan po natin ang kanyang pagiging masipag at pagkikipagkaisa ni Brother Patrick po. Okay? Tapos ganun, ikaw naman. Bumabalik ang alaala sa Itsawan kasi meron tayong kapatid dito na may bigay ng bulaklak. Naiyak ako kasi bumabalik ang diwa ng Itsauno. Kasi yun ang unang panahon na pinatalsik sa Itsa ang ama ni Bongbong Marcos. Sana ang bulaklak na yan ay magsilbing sindi para umalis na din at mag-resign ang kanyang anak na Marcos Jr. Ipagdasal natin yan. Mga kababayan ko, ang panawagan natin, hindi na pag-aalsa, wala yun. Ang panawagan natin ay yung pagkundina sa mga korupsyon na nangyayari sa bayan ito sa panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos. 3 taon siyang naging presidente at mga 4 na taon na. Umpisa pa lang ng kanyang pagkukulan, makikita na natin ang kanyang agenda o minimite para sa bayan ito. Noong una, sa kampanya, pinudol niya tayo sa papamagitan ng kanyang pagsasabi na babangon muli. Babangon muli, yun ang battle cry niya. Akala natin, ibabangon muli ang wala naman, hindi naman tayo nadapa noon dahil sa panahon ni Presidente Duterte, umaangat naman tayo. Hindi ko maintindihan kung ang babangon niya. Pero kusang loob na tinagap yung tao at nanalo siya. Ngayon, nung nakaupo, first day in office, ano ang kanyang ginawa? Nagpalabas siya ng Executive Order number 1. Ano yung Executive Order number 1? Ina-abolish niya ang Anti-Corruption Commission. Ano sa paningin nyo? Bakit niya binura yung Anti-Corruption Commission? Ngayon, nakita natin na 3 taon mag-apat na, kaya pala nga binura dahil nagnakaw siya at mga kasamahan niya sa administrasyon sa pira ng bayan. Diba? Walang sumita dahil nawala na ang Anti-Corruption Commission. Ngayon, that makes him corrupt because maraming pera nawawala sa gobyerno. 1 trilyong peso ang nawawala.